Tunay nga po, isa na namang pagkakataon ang binigay sa atin ng Lord upang tayo magpuri, tumawid sa Kanya. Amen po ba? Kapatid, sino dito may pangangailangan ngayong umaga? Amen. Kapatid, lahat po tayo kailangan ng ating Panginoong Yesus sa ating mga buhay. Tanggapin mo ang pagpapala ngayon pa lamang, maging ang pabor na nagbumula sa ating Panginoon. Hallelujah! Patuloy kami magpupuri sa iyo, Panginoong Yesus, sapagkat ikaw ay sapat at higit pa sa aming mga buhay. Hallelujah! Di mangangamba sa kawalan, pagpapala mo'y laging laan. Di matatakot sa panganib, pagkat naririyan ka palagi. Di matitinag sa pagsubok, ang pagsama mo'y tsak at lubos. Di mapipigil sa pag-aamit, pagkat ikaw ay mabuti. Ikaw ay mabuti, ikaw ay mabuti. Hallelujah! Ikaw ang aking pastor, hindi magkukulang, sapat na at higit pa. Biyaya mo'y sagana at lumaapaw, sapat na at higit pa. Sapat na sa lahat kong pangangailangan, higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala nang ang mahilig pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na at higit pa. Kami di mangangamba, Panginoon, sa kawalan, pagpapala mo'y laging laan. Di matatakot sa panganib, pagkat naririyan ka palagi. Di matitinag sa pagsubok, ang pagsama mo'y tsak at tubos. Di mapipigil sa pag-awit, pagkat ikaw ay mabuti. Napakabuti. Ikaw ang aking pastor, hindi magkukulang, sapat na at higit pa. Biyaya mo'y sagana at lumaapaw, sapat na at higit pa. Sapat na sa lahat kong pangangailangan, higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala nang ang mahilig pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na at higit pa. Hallelujah! Patuloy ikaw ang sapat, Panginoon, sa aming mga pangangailangan. Ikaw ang katugunan, Panginoon, sa aming mga dalangin. We worship you, Jesus. Patuloy natin ang awitan, ating Panginoon. Hallelujah! Sapat na at higit pa. Ang biyaya mo'y sagana at umaapaw, sapat na at higit pa. Sapat na sa lahat kong pangangailangan, higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala nang ang mahilig pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na. Ikaw ang aking pastor, hindi magkukulang, sapat na at higit pa. Biyaya mo'y sagana at umaapaw, sapat na at higit pa. Sapat na sa lahat kong
Panginoon, ang inyong mga pagpapala at mga pabor. Ito po ay aming aanihin sa pamamagitan ng aming mga pagpupuri at pagsamba sa umagang ito. Hallelujah! Parang buhos ng ulan, ang pagpapala mo'y aking nararanasan. Kahit harangin ang dilim,
lahat ng iyong pangangailangan. Ngayong umagang ito, angkinin mo. Magbubukas siya ng pintuan ng pagpapala, ng himala, ng kagalingan, ng kalayaan. We thank you, Jesus. Your breakthrough is on the way. Your miracle is on the way. Your open door is on the way. Receive it and claim it this morning. Let this song be your anthem, kapatid. Malaya kang itaas ang iyong dalawang kamay. Malaya kang ibuka ang iyong mga labi. Naririto ang ating Panginoon. Tutugunin niya lahat ng iyong pagpapa, lahat ng iyong pangangailangan. Oh, we thank you, Jesus. We thank you, Holy Spirit. We thank you, Father God. You do everything on purpose. I can feel your spirit stirring. I've been praying, you've been working it all for good. So fan the flame and keep it burning. You're refining in the sturdiness. All the waiting will be worth it, 'cause you're working it all for good. Miracle after miracle, open door after open door. Here it comes, so get ready for another one, 'cause another one is on the way. Miracle after miracle, open door after open door. Here it comes, so get ready for another one, 'cause another one is on the way. Another one is on the way. Rushing wind and living waters,
door. So get ready for another one. So another one is on the way. Miracle after miracle. Here it comes, so get ready. Come get ready, and if it's only chase, when to break anything, you will again. And if it's only souls, don't lie. Anything, you will again. And if it's only souls, run away. And if it's only great, let it go. Anything, you will again. And again, and again, and again, and again, and again. Another one is on the way. You just keep on doing it, Lord. It's on the way. Miracle after miracle. Open doors after open door. Here it comes, so get ready for another one. 'Cause another one is on the way. Miracle after miracle. Open door after open door. Here it comes, so get ready for another one. 'Cause another one is on the way. Special po ang araw na ito dahil miracle services po natin. Sino po naniniwala? Hallelujah! Meron siyang tatanggaping himala ngayong umagang ito. Taas ang kamay. Amen? So, inaangkin na po natin. Alam po ninyo, sa ating pong buhay, marami na rin po yung mga bumukas na pintuan ng pagpapala. Yet, I believe, meron pa rin po mga pintuan ng pagpapala. Patuloy pa rin nating hinihintay. Yung iba, lalo na po yung mga kabataan, maaaring hinihintay nila bumukas pintuan ng eskwelahan para makapag-aral sila. Yung iba, magkaroon ng trabaho. Yung iba naman, maaaring opportunity para makapaglingkod. Amen. Yung iba, hinihintay nila pintuan ng kaligtasan ng kanilang mga mahal sa buhay. Tama po ba? So, iba't ibang uri ng pintuan, pero ang mahalaga dapat nating maunawaan. Meron Diyos, nagmamahal sa atin, handa magbukas ng mga pintuan ng opportunity ng pagpapala. At yan po yung ating topic, mga kaibigan, aking pinamagatang mga pintuan ng oportunidad mula sa Diyos. I want you to understand, hindi lamang po isang pintuan ang binubuksan ni Lord sa atin. Marami. Bawat aspeto ng ating mga buhay, pwedeng buksan ng pagpapala ni Lord. Amen po ba? Now, meron po akong 3 punto na ibahagi sa inyo ngayong umagang ito patungkol po dyan sa mga doors of opportunities. Unang-una, nasa Diyos kung may bubukas o sasarang pintuan sa ating buhay. Minsan po kasi may mga nagtatanong, ba't kaya wala akong breakthrough? Ba't kaya walang opportunity na dumarating sa buhay ko? Whereas, meron naman po mga tao, bakit paniyata ang dami mga blessings sa buhay ko? Ang daming bumubukas na pintuan sa buhay ko. Now, I want you to understand, it is the same God, pwedeng magbukas, pwedeng magsara. Ito po yung ating text, mga kaibigan, nasa Aklat ng Pahayag, chapter 3, verse 7. Ang sabi po ng ating Panginoong Heso Kristo, isulat mo sa anghel ng iglesia sa Philadelphia. Ito ang sinasabi na banal at mapagkakatiwalaan ang may hawak na susi ni David. Walang makakapagsara ng anumang binubuksan niya at walang makapagbubukas ng anumang sinasarhan niya. Ang nagsasalita po, mga kaibigan, ay walang iba kundi ang ating Panginoong Heso Kristo. At ang kanya pong sinulatan ay yung 7 iglesia doon sa Aklat ng Pahayag, for which isa po yung iglesia ng Philadelphia. Hindi po literal na anghel yung kanyang sinulatan. Yung Greek word po kasi ng angel ay angelos. At yun po, ang kahulugan po nito ay mensahero. So, in short, ang kanya po sinusulatan dito, yung po mga pastor, yung mga preachers doon sa iglesia. At ngayong umagang ito, ako rin po yung kanyang sinulatan dahil ako yung nagbababa ng mensahe niya. Ako po yung naniniwala sa pamamagitan ng mensaheng ito, pagpapalain po kayo ng ating Panginoong Heso Kristo. Amen po ba?
Now, dito po binanggit niya, sabi niya, siya rin yung may hawak ng susi ni David. Sino po si Haring David? Siya po yung premyadong hari ng bansang Israel doon sa Old Testament. At bilang hari, hawak po ni David yung kapangyarihan, yung authority para magbukas noong pong kaharian. Now, in the same token, hawak po ng ating Panginoong Heso Kristo lahat ng kapangyarihan ngayon sa langit, sa lupa, sa ilalim ng lupa, ano man pong buksan niya, walang makapagsasara, pero ano man ding isara niya, walang makapagbubukas. And this is the reason why, mga kaibigan, hallelujah, I say, dahil si Kristo po ang tagapagbukas at tagapagsarado ng mga pintuan, siguraduhin po nating lagi natin siyang kasama sa ating buhay. Listen, dito po sa ating binasa, para bagang minsan yung ating po mga effort, actually parang mawawalan po ng saysay. Minsan nga, nagsusumikap naman tayo, nag-a-apply tayo, pero bakit di tayo makakuha ng trabaho? Sinisikap natin makapag-aral, pero parang sarado yung pintuan ng eskwelahan sa atin. Hindi tayo mapapag-aral ng ating pong mga magulang. Listen now, mga kaibigan. Pero kung unawa po natin ito, hallelujah, hindi po tayo mapanghihinaan dahil po meron tayong Diyos nagmamahal sa atin, kumakalinga sa atin, merong kakayahan, buksan yung mga saradong pintuang iyan. Amen po ba? At dahil po miracle service tayo, mga kaibigan, I want to remind you ang pangako ng ating Panginoong Heso Kristo, Mateo 18:20, kung saan meron 2 o 3 nagkakatipon sa pangalan ng ating Panginoong Heso Kristo, naroon po siya sa kanilang kalagitnaan. I'm telling you, yung tagapagbukas ng mga pintuan, naririto, kasama po natin sa umagang ito. Umasa ka, may bubukas na pintuan, kalayaan, kagalingan, kaligtasan, probisyon, lahat ng uri ng pagpapala pwedeng buksan ng ating Panginoon. Amen po ba? Pakisabi mo sa katabi mo, manampalataya ka. Unfortunately, may mga times na kapag tatanong po tayo, Pastor, medyo matagal-tagal na ako nag-pray. Pero bakit ganon? Wala pa. Kaya nga po, let me encourage you this. Sa mga panahong nananalangin tayo at parang walang pintuan ng oportunidad na bumubukas, huwag pong mapanghinaan at isiping tinatanggihan tayo ng Diyos. Maaring sa pananahimik ng Diyos ay kanyang sinasabi na, wait, hindi pa panahon, anak. Dahil lahat po ng bagay, mayroong tamang panahon. Listen, kaya naman maaring sinasabi niya, grow. Hindi ka pa handa sa pintuan ng pagpapala. Kapag ito tinanggap mo, itong blessings na ito, itong pagpapala na ito, maaring maging sumpalang sa iyong buhay. Kaya hindi pa. Or, maaring sinasabi ng ating Panginoon, look elsewhere, anak. May iba at mas malaki akong pintuang binubuksan sa iyo, anak. Listen, pagkakataon po, nagpe-pray tayo para sa himala sa ating buhay. Pero maaring yung himalang tinitignan natin, ganito lamang po, kalaki. Pero ang nais ng Lord, napakalaking himala ang kanyang buksan, ang kanyang ibaba sa ating pong mga buhay. Now, listen now. Kaya ako po ito binibigyan ng diin para huwag tayong mapanghinaan just in case parang sarado pa po yung mga pintuan sa ating buhay. Gaya po ng mga Israelita. For 400 years, naroon po sila sa Ehipto kung saan sila po ay mga alipin. Nananalangin po sila. Pero imbis na gumaan yung kanila po mga gawain doon ng pagiging alipin, lalong parang humihirap. As a matter of fact, pinapatay pa po yung kanilang mga paslit na anak na lalaki. Naroon po sila doon sa ganong kalalagayan. Yet nagpe-pray sila. Yet bakit ganon? Hindi nawawala yung kanilang kahirapan. Minsan po, maaari nagpe-pray din tayo at maaari sinasabi po natin, gising kaya ang Lord o baka tulog na? Naririnig ba ako ng Diyos? I want you to understand, hindi po natutulog ang Diyos. Gising ang Lord. Naririnig niya yung ating mga panalangin. Ito po yung patotoo, mga kaibigan. Let me share yung sinabi po niya dito sa Exodus chapter 3, beginning verse 9. Naririnig ko ang pagdaing na aking bayan at nakikita ko ang pang-aaping ginagawa sa kanila ng mga Ehipsyo.
Kaya't papupuntahin kita sa Paraon, si Moises, upang ilabas mo sa Ehipto ang aking bayang Israel. Dahil dito, ilalabas ko sila sa bansang iyon na nagpapahirap sa kanila. Dadalhin ko sila sa isang mayaman at masaganang lupain. Ang lupain ng mga Kananeo, ng mga Heteo, ng mga Amoreo, ng mga Perizeo, ng mga Hibita at ng mga Jebuseo. Kung titingnan natin mga kaibigan, ano po ang panalangin noong mga Israelita? Simple lang, maaring ito ay para makalaya, para mabawasan man lamang kahit kaunti yung kanilang nararanasang paghihirap sa Ehipto. But you know what mga kaibigan, hindi po tinutugon ng Lord kasi meron pong mas malaking plano, mas malaking himala na inihanda ang Lord para sa kanila. Pero ang plano ng Diyos, alisin sila sa Ehipto, dalhin po sila sa kanilang sariling masaganang lupain. Gusto nila simpleng kalayaan. Ang gusto ni Lord, mapapagyaman sila doon sa sarili po nilang lupain, mga kaibigan. That was the greater door of blessing, of opportunity. Listen now, maging sa atin po mga buhay, akala natin hindi tayo tinutugon ni Lord. Meron din pong pagkakataon sa ating pong journey as a church. Naroon po tayo sa may tapat ng CAA. Naroon tayo sa Showland. Matatapos na yung ating kontrata. Masaya na tayo doon. Dahil kahit papano, marami-rami na rin naman tayo doon. Pero tapos na po yung 2 years contract. At nakikiusap po tayo doon sa may-ari na i-extend tayo. Pero ang sabi ng may-ari, hindi na po pwede, aayusin namin. When in fact, pauupahan lamang po pala sa iba, doble na. Pero makinig po kayo, what turned out to be a closed door para sa atin doon sa lugarin na yon. It was simply because may open door na po pala. Mas malaking pintuan dito sa lugarin ng Uniwide kung saan mas dadami pa po tayo, mas pagpapalain pa po tayo ng ating Panginoon. Amen po ba? Kaya pakisabi mo sa iyong katabi, sabihin mo sa iyong sarili, huwag kang matakot, huwag kang nag-aalala. Maraming mga pagpapala na ihananda ang Lord maging sa umagang ito. Miracle service, iba't ibang uri ng himala, ibababa ng ating Panginoon. For some, maaaring pumunta rito, maaaring physical healing lang ang gusto. Pero ang gusto ni Lord ngayong umagang ito, hindi lang physical healing, spiritual healing pa, marirevive ka, maliligtas ka. Ang gusto niya, mental healing sa iyo, makatulog ka na mahimbing. Ang gusto niya, makabreakthrough ka sa iyong kabuhayan, sa iyong trabaho, sa iyong paglilingkod, sa lahat-lahat ng aspeto ng iyong buhay. Amen po ba mga kaibigan? Kaya wag po tayong mag-aalala. Ang kinakailangan po natin gawin, be on the lookout mga kaibigan. Hindi lang yung ating mga bagay na ipinag-pray. Kasi baka meron pong mga binubuksan ang Lord, hindi natin napapansin. Nariyan na po pala sa ating mga harapan. Amen po ba? Now, ang katanungan, Pastor, how do I know na yung open door ay mula sa Diyos? Kasi minsan may mga bumubukas, maaring pintuan na eskwelahan, dito ba talaga? Dapat ako mag-aral? Minsan parang trabaho, parang negosyo, dito ba talaga? O kaya naman, ito, karelasyon, ito ba talaga yung tao na ipinadadala mo para sa akin, Lord? At kung ano-ano pa po. Now, meron po mga kapamaraanan para maintindihan natin, huwag tayong madaya ng kaaway. Now, how do we know? Unang-una mga kaibigan, dapat po no biblical truth violated. Kung yung pintuan pong yan ay mula sa ating Panginoon, wala pong nava-violate na Word of God. Anong ibig mong sabihin, Pastor? Like, maaaring karoon ka ng trabaho, kaya lang yung uri ng trabaho mo, oo, malaki ang kita. Kaya lang, labag pala sa batas. Labag din sa batas ni Lord. Drug pusher ka na pala. Ayaw ni Lord nun. Now, listen, ano pa po, mga kaibigan? Dapat po naroon yung presence of peace habang naroon ka sa trabaho na yon. Kapag binuksan ni Lord sarili niyang pintuan, naroon siya, sinamahan kanya, siya yung Prince of Peace, ang ating Panginoong Hesukristo. Dapat nagra-rub on yung kapayapaan niya sa buhay mo. Dapat nararanasan mo yung bunga ng kapayapaan ng Espiritu Santo. Pero kung ikaw, di ka makatulog, puno ka ng pag-aalala, hindi galing kay Lord yung bukas na pintuang iyan. Ano pa po, mga kaibigan? Dapat
it opens without difficulty. Kaya dito sa picture mga kaibigan, kung makikita natin, maliit lang yung mama, laki-laki ng pintuan. On his own effort, hindi po niya mabubuksan yan. Hallelujah, it will take the hands, the arms of God para buksan po iyan. Kung babalikan po natin yung mga Israelita, hindi po nila kayang tawirin yung Red Sea, mga kaibigan, pero dahil kasama po nila ang Diyos, nakatawid po sila doon sa dagat pula. Makakatawid ka rin dyan sa mga problema mo pag nagbukas ang Diyos ng malahimalang pintuan ng pagpapala sa iyo, kaibigan. Amen po ba? At ano pa po, mga kaibigan, hallelujah, no sorrow added. Dapat po walang kalungkutan. Oo, may bumukas na opportunity, karelasyon, at tagal mo na nagpe-pray, hallelujah, walang dumarating. Ito, may dumating. Siya na siguro. Kaya lang, unbeliever naman, ang daming sakit ng ulo, dinadala sa iyo. Hindi lang kayo dalawa, hindi lang kayo tatlo, buong barangay pala, girlfriend niya, sakit ng ulo mo. Now, I'm telling you, mga kaibigan, hindi mula kay Lord iyan. Tandaan po natin, pag mula kay Lord, sabi ng Proverbs 10:22, the Lord's blessing brings wealth and no sorrow or trouble comes with it. Kapag galing yan kay Lord, mapayapa ka, masaya ka, walang nasasaktan, kaibigan. Amen po ba, mga kaibigan? Bakit ko po ito binibigyan ng diin? Kasi hindi po lahat ng pintuan nabubukas galing kay Lord. Meron ding mga galing kay Satanas. Yung akala po nating door of opportunities, trap door pala ng enemy. Listen now, mga kaibigan, pwede kang pumasok, pero hindi ka makakalabas. Pwede kang pumasok, akala mo may blessing, pero sa simula lang. Enjoy now, pay later. Ganito magiging itsura mo, kaibigan. Para kang katulad noong manok na natrap, libre pumasok, pero hindi ka na makakalabas, kaibigan. Hallelujah. Ano mangyayari sa iyo? Gagawin kang prito, gagawin kang tinola ni Satanas. Makinig po kayo, mga kaibigan. Hindi ko alam kung maaari na po tayo, nakapasok tayo. Akala natin maganda yung napasukan nating uri ng trabaho, pero kalbaryo pala. Hindi natin alam kung yung napasukan natin nakarelasyon. Akala natin maayos, masama pala. Hindi natin maunawaan yung mga pinasok po natin pintuan. Ito pong manok na yan, I'm telling you, hindi na po makakalayas yan dyan. Maraming pagkakataon pumapasok tayo sa teritoryo ng kaaway. Akala natin mag-i-enjoy tayo only to find out later, ang dami po palang kalungkutan, kapahamakan na naghihintay. Makinig po kayo, hindi makakalis yung manok na yan kahit ano pang gawin niya. Hindi rin po kayo makakaalis doon sa trap ng demonyo. Maliban na lang, samang kayo, kunin kayo ng ating Panginoong Heso Kristo. Whom the Son sets free is free indeed. Siya po yung nakakapagpalaya. And that's the reason why dapat kasama po natin lagi ang ating Panginoong Heso Kristo. Amen po ba? Hallelujah. So wag po mawala asa yung mga natrap ng kaaway. Lumapit po tayo sa ating Panginoong Heso Kristo. Now, pangalawa na nais ko pong puntuan, huwag aksayihin ang binuksang pintuan ng Diyos. Bakit po? Meron po tayong choice kung lalakaran natin o kaya ating pong tatalikuran o ating pong pagdududahan yung mga binubuksang pintuan ni Lord. Now, dito po, yung po mga Israelita, lumabas din naman po sila doon sa pintuan ng Ehipto. Sinunod na lahat ng mga Israelita ang inuutos ni Yahweh kina Moises at Aaron. At ng araw na yon, inilabas ni Yahweh sa Ehipto ang mga Israelita na nakahanay ayon sa kanilang lipi. Ano po yung kanilang mga sinunod na iniutos? Yung kanila pong Passover meal, kinain po nila ng mabilisan. Bakit? Yung window of opportunity para makalabas po sila ay maaring sumarado. Kaya nagmamadali po yung uri ng pagkain noon. Listen, at ang sabi po sa kanila, kunin ninyo doon sa mga Ehipsyo yung kanilang mga yaman.
Kasi gagamitin natin sa pagtatayo ng templo later on iyan. Kaya kinuha po nila, mga kaibigan. At nakuha po nila in a supernatural way yung mga blessings na hindi po ibibigay sa kanila ng mga Egyptians. But listen now, mga kaibigan, hindi po naging ganap. Hallelujah. I say dito, nakalabas po sila sa ito. Ngunit nakapasok po ba sila agad doon sa lupang pangako? Unfortunately, mga kaibigan, nakalaya nga po sila, pero hindi po nila lahat napasok at natikman yung yaman, yung blessings doon po sa lupang pangako. Bakit? Dahil po sa unbelief. Basahin po natin yung kanilang kwento. Sabihin ninyo sa kanila na ito ang ipinapasabi ko habang buhay akong si Yahweh. Gagawin ko sa inyo ang narinig kong gusto ninyo mangyari. Mamamatay kayo dito sa ilang. Sa mga kabilang sa census, sa makatuwid ay iyong mula sa 20 taon pataas. Isa man ay wala makakarating sa lupaing ipinangako ko. Malibang kina Caleb na anak ni Jepune at Joshua na anak ni Nun. Ang makakarating lamang doon ay ang inyong mga anak na sinasabi ninyong mabibihag na kaaway. Sila ang maninirahan doon. Ngunit mamamatay kayo dito sa ilang. Ang mga anak ninyo ay magpapalaboy-laboy rito sa loob ng 40 taon hanggang hindi kayo namamatay lahat. Ito ang kabayaran ng inyong hindi pagsampalataya. Ang 40 araw na pinagmanman ninyo sa lupain iyon ay tutumbasan ko ng 40 taon ng paghihirap upang madama ninyo ang aking poot sa loob ng panahong iyon. Listen mga kaibigan, blessings na nawala pa. Sayang hindi nila nakumpleto yung pagpapala mga kaibigan. Bakit po? Dahil nagduda sila. Listen now, pinagdudahan nila. Kung meron pong kinagagalitan ang Diyos, yun po yung ating mga pagdududa, yung ating kawalan ng pananampalataya. On the other hand, kung meron naman po siya kinasisiyang, kinagigiliwan, ito naman po yung ating mga pananampalataya. Kasi po, pag atin siyang pinagdududahan, gaya ng kanilang ginawa dito, para po natin siyang hinuhusgahan. Hindi kaya ng Diyos na tayo ay itawid doon sa lupang pangako. Hindi kayang tuparin ng Diyos yung kanyang mga ipinangako. Listen mga kaibigan, kaya kung tayo rin po nagdududa, at sinasabi natin, walang mangyayari. Hindi na ako pupunta doon sa miracle service. Wala namang mangyayari. As you believe, as you said those words, wala po talagang mangyayari. Pero kung ikaw, ang sinabi mo kanina dito sa pagparito mo, dadalo ako, miracle service kasi merong mangyayari. May himala na mararanasan ako sa umagang ito. According to your word, according to your faith, mangyayari rin sa iyo, kaibigan. Amen po ba? Kaya nga po mga kaibigan, hallelujah, i-maximize po natin. I-maximize natin. Amen po ba? Now, I want you to understand na minsan tayo po nakukontento na tayo ay nakapasok lamang doon sa eskwelahan. Forgetting, maaring mas malaking blessings ang gusto ni Lord sa atin doon. Tama po ba? Now, bakit ko po ito pinupuntuhan? Let me say this, huwag din po nating ma-miss ang mga binubuksang pintuan ng oportunidad ng Diyos dahil sa ating mga pagdududa, pagpapabaya at katamaran. Hindi po ito mananatiling bukas sa habang panahon. May mga pagkakataon po, hindi tayo nagdo-double time. Hindi po natin pinagpupursigihan yung binuksang pintuan ng pag-aaral, ng trabaho, ng paglilingkod, mga kaibigan, ng ating pagpapamilya. Minsan, binabaliwala natin, nagpapabaya tayo. Kasi iniisip natin, nariyan naman na yan, hindi mawawala. But I want you to understand, hindi po laging bukas yung mga pintuan ng pagpapala na yan. May sinabi po dito sa mga ngaral, chapter 3, verse 16. Ano po yung sabi riyan? Ang lahat sa mundong ito ay may kanya-kanyang panahon, may kanya-kanyang oras. Ang panahon ng paghahanap at panahon ng pagkawala niyon. Listen now mga kaibigan, hallelujah. Maaring yung mga iba po, umaasa sana, maaring sana gumaling na ako, sana magkatrabaho na ako, sana makapaglingkod na ako, sana magkaroon na ako na mapapangasawa. Forgetting mga kaibigan, ito po yung araw ng opportunity. Dahil medyo nakita nila siguro kanina, parang uulan na, hindi na muna ako magsisimba. Forgetting, ito yung lugar ng pagpapala. Pero salamat, narto kayo. Hindi ninyo mamimiss out yung blessings ni Lord ngayong umagang
ito. Now, I want you to understand, mga kaibigan, sumasarado rin po yung pintuan. Sumasarado po. Meron pong pagkakataon, kung nabasa po ninyo doon sa Matthew 25, hallelujah, yung kwento nung 10 virgins, 5 wise, 5 foolish. Hindi po mga matatalino. Hinihintay po nila sabay-sabay nung 10, yung pagdating ng kanilang Panginoon, meron po sila lahat ilawan, pero yung 5 foolish, okay? Kasi hindi sapat yung langis. Kaya nung nakatulog sila at nung parating na at meron na sumisigaw, parating na ang ating Panginoon! At nung tinitignan na po, nung 5, yung kanilang ilawan, aandap-andap na, nako, aabutan tayo ng ating Panginoon, wala tayong ilawan, pagagalitan tayo. Kaya sabi nila, pwede ba kami makihati dyan sa inyong mga langis? Pero sabi nung 5 matatalino, eksakto lang din ito para sa amin. Kung bumili na lang kayo, hindi kami maaari makapamigay sa inyo. Umalis po sila. Listen, pagbalik po nila, sarado na yung pintuan. Makinig po kayo, pag may binuksang pintuan ng trabaho, ng eskwela, hallelujah, ministry opportunity, ang Lord para sa inyo, huwag po ninyong aksayahin. Kasi hindi po laging bukas yan. May panahon, sumasarado yan. May panahon, nawawala yan. Amen po ba? Hindi natin alam kung kailan. Pero ang the best, kung saan merong opportunity para mapagpala, be in that place, be in that event, be in that situation. Gaya ngayong umagang ito, mga kaibigan, tanggapin natin yung inihandang pagpapala ni Lord. Amen po ba? Now, let me say this. Pwede pong pumasok nga tayo sa pintuang binuksan ng Diyos. Ngunit pwede pa rin natin itong maksaya kung hindi natin makukuha yung 100% na blessings na inanda niya para sa atin. Kaya wag po tayong wag magpabaya. Now listen now, bakit ko po ito pinupuntuhan, mga kaibigan? Sabi ko nga, minsan may binubuksang pintuan si Lord, yung mga kabataan para makapag-aral. Kaya lang, minsan hindi po minamaximize. Like, okay na yan, basta makapag-aral lang ako, makagraduate lang ako. Forgetting na ang plano ni Lord sa kanyang buhay, hindi ka lang makapag-aral, maging scholar ka pa, maging top-notcher ka pa, maging summa cum laude ka pa. Amen. Kaya lang, medyo nagpabaya. Hindi niya nakuha yung maximum blessings na inihanda ni Lord. Now, dito po sa Biblia, may kwento ng ganyan. Huwag nating tutularan. Sino po ito, mga kaibigan? Ang sabi po rito, dahil dito'y pagalit na sinabi ni Eliseo, bakit 3 beses ka lamang tumudla? Sana'y 5 o 6 na beses para lubusan mong malupig ang Syria. Sa ginawa mong iyan, 3 beses ka lang magtatagumpay laban sa Syria. Sino po yung nagsasalita? Si Propetang Eliseo. Ito po yung panahon. Malapit na rin po siyang pumanaw. Bumisita yung hari ng Israel na si Haring Jehoas. At binigyan po siya ng open door para gapiin yung kanilang kalaban na Syria. At sabi, sige, tumudla ka towards the direction ng Syria, which he did. At sabi sa kanya, noong propeta, yan yung palason ng tagumpay ng Diyos laban doon sa Syria. At sabi sa kanya, sige, tumudla ka pa hanggang sa gusto mo. Kaya lang, mga kaibigan, maaaring medyo tinamad. Maaaring 3 ulit lang yung kanyang ginawa. Gaya na nakasulat dito. Nagalit po yung propeta. Sabi niya, bakit hindi malaman 5 o 6 para lubusan mo sanang naagapi yung Syria, yung iyong kaaway. Listen, yung po mga Amerikano, meron po silang salita, meron po silang quotation, kasabihan. Sabi po nila, strike while the iron is hot. Ano po yung ibig sabihin? Yung mga blacksmith, mga kaibigan, yung gumagawa ng horseshoe, gumagawa po ng mga metal na sandata, hallelujah, hindi po nila pinapalo yon nang hindi nag-aapoy yung metal. Bakit? Hindi po kasi nila magagalaw. Hindi nila ma-imomold doon sa gusto nila. So kinakalam po, nag-aapoy. Now, ganun din po, nawa, sana doon sa mga opportunity ni Lord sa ating po mga buhay, makukuha natin yung mga pagpapala ni Lord. Kung tayo po, we will strike while the iron is hot. Minsan po, mga kaibigan, hindi lamang po kasi natin lubusang naiintindihan, meron pong window or door of opportunities na binibigay ang Lord for a limited period.
Pero pag pinasok mo yan, mega blessings ang mararanasan mo sa iyong buhay. Sa akin pong buhay, naranasan ko po yan. May 3 years. Hallelujah. Door of big opportunity. Ibinaba ang Lord sa akin. Ano po yun? Hallelujah. Ang pumasok sa construction, ang mag-construct ng mga bahay. Paano po niya ako pinagpala? Meron po yung mother-in-law ng aking kapatid. Hindi naman ako kilala. Pinautang po kami ng napakalaking halaga. Pay when able. Yung nga po yung sinasabi ko, miracle, yung pagbubukas ng pintuan. At hindi lamang po yun, na-timingan, nabili yung aming kumpanya. Hallelujah, international. Bigla binayarang bawat isa sa amin ang lalaking halaga. Again, dagdag puhunan. Doon sa 3 years na yon, mga kaibigan, yung ipinagtrabaho ko sa iba't ibang kumpanya, hallelujah, in 3 years time, doble, triple yung kinita ko, mga kaibigan. Bakit? Kasi po pala, kailangan akong pagpalain ng Lord dahil gagamitin ko yung pananalapi doon sa pagmi-mission work, doon sa pagtatayo ng mga iglesia, mga kaibigan. Na hanggang ngayon po, napapakinabangan. Listen, mga kaibigan, pero kung hindi ko po hinakbangan yung bagay na yon, yung binuksan na pintuan ng Lord sa pagtatayo ng mga bahay, mga kaibigan, I'm telling you, hindi ko po alam kung ako ay nakapaglingkod sa ating Panginoon. Pero I'm telling you, the same God nagbukas ng mega door of opportunity sa akin. Siya rin yung Diyos na nagmamahal at kumakalinga sa inyo. At magbubukas din po ng mga malalaking pintuan ng pagpapala sa inyong mga buhay. Manampalataya po kayo. Now listen now, let me go doon sa pangatlo. Ihanda po ang sarili habang naghihintay ng bukas na pintuan mula sa Diyos. Yan po yung dapat natin ginagawa. Bakit, mga kaibigan? Dito po, babasahin natin yung tinawag ng Lord, yung inutusan ng Lord, yung ginamit ng Lord para kumaon doon sa mga Israelita mula doon sa Egyptio, patungo sa lupang pangako. Si Moses, mga kaibigan, pinaganda. Samantala, habang nagpapastol si Moises ng kawan ng biyanan niyang si Jethro na pari sa Midian, itinawid niya ang kawan sa gawing kanlurangan ng disyerto at nakarating siya sa Sinai, ang bundok ng Diyos. Doon, ang anghel ni Yahweh ay nagpakita sa kanya na parang apoy na nagmumula sa gitna ng isang mahabang punong kahoy. Kitang-kita ni Moises na nagliliyab ang puno, ngunit hindi nasusunog. Sino po yung anghel ni Yahweh? Ito po yung pre-incarnate Jesus Christ, mga kaibigan. Siya po yung nakikipag-enkwentro actually sa kanila. Now, I want you to understand, hallelujah, may katanungan dito. Bakit pagpapastol ang naging gawain ni Moises na dating prinsipe ng Ehipto? Kung titignan natin, mga kaibigan, naroon po siya sa Egypt. Alam bakit napunta siya doon sa malayong lugar, doon sa Midian? Mula doon sa pagiging prinsipe, naging pastol na lang. Understand, nakapatay po siya ng isang Egyptian doon. Natakot siya, isusumbong siya. Naging wanted po siya, kaya tumakas siya papunta ng Midian. At nung naroon na po siya, napangasawa po niya yung isa doon sa mga daughters ni Jethro. At nung naroon na po, mga kaibigan, siya po ay naging isang simpleng pastol na lang. Pero yung pagiging pastol, may purpose ang Lord, training ni Lord, preparation ni Lord para doon sa kanyang calling. Ano po, yung pinagagawa, bakit siya naging pastol na lang? Para i-unlearn, para mawala doon sa kanyang kaisipan yung pagiging privileged po niya, yung pagiging entitled niya. Listen, hindi po siya nakaranas ng kahirapan doon sa Egypt. Pero dito sa Midian, mga kaibigan, nakaranas po siya ng kalungkutan, ng pag-iisa, ng kahirapan, ng mga kabiguan. 40 long years, mga kaibigan, yung kanyang ginawang pagpapastol. You know why 40 long years? Kasi ganun din po kahaba yung ginawa niya na pagpapastol naman sa bansang Israel. Makinig po kayo, mga kaibigan. Kung kayo man din po dumaraan sa mga kahirapan ng buhay, huwag po kayong mapanghihinaan. Let me say this, na ang pagbubukas ng pintuan ng Diyos ay nakasalalay din po sa ating kahandaan. Lagi ko pong sinasabi, hallelujah, the higher the calling, the longer and the harder the training. Kaya 40 years yung training sa kanya. Listen, si David po,
mataas ang pagkakatawag, 15 long years. Ang ating Panginoong Heso Kristo, mga kaibigan, 30 long years yung kanya pong training period. Listen now, mga kaibigan, kung tayo man din po, may mga pinagdadaanan, ikaw na kabataan, maaaring may mga kahirapan ka pinagdadaanan, di ka nakakapag-aral, marami mga kabiguan, who knows? Merong pagkakatawag na mataas ang Diyos sa buhay mo. Amen po ba? Now, listen now, mga kaibigan, malimit yung mga may hirap na pagsubok ang ginagamit ng Diyos upang ihanda tayo. Kaya huwag po nating mamasamain, kundi ipagpasalamat pa yung mga pagsubok sa buhay. Listen now, mga kaibigan. Ano po yung sabi ng Santiago chapter 1, beginning verse 2. Mga kapatid, mag-alak kayo kapag kayo dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Let me ask you, sino po ang mga nakakaranas ng pagsubok, ng mga kahirapan, ng mga struggles sa panahong ito? Taas ang kamay. Huwag kang malungkot. Magsaya ka, magpasalamat ka, pinoproseso ka ng ating Panginoon. Amen. Ano yung sabi niya? Dapat ninyong malaman na nagiging matatag ang inyong pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok at dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo maging ganap at walang pagkukulang. Listen, ang goal po ng Lord, hindi ka lang para yumaman, hindi ka lang para maging sikat, hindi ka lang para maging makapangyarihan. Listen, ang gusto po ng Lord, maging katulad tayo ng ating Panginoong Heso Kristo upang nang sa ganon, malakaran natin yung ating pong pagkakatawag sa buhay. Yes, bawat isa po sa atin merong pagkakatawag sa buhay. Kung hindi yung panalalakaran, you are missing so much sa iyong buhay. Pag-pray mo, Lord, saan mo ko tinatawag? Magbukas ka ng pintuan para sa mga bagay na iyon. Listen now, mga kaibigan. Hallelujah. Let me say this as well. Huwag po nating ayawan yung mga maliliit na pintuan na binubuksan ng Diyos dahil baka daan din po sila sa mas malalaki pang pintuang bubuksan ni Lord sa atin. Minsan po, iniisip natin, magmi-ministry ako, taga-kamay lang, parang kayang-kaya ko yan. Dapat dyan, taga-turo kagad ako Dapat dyan, leader kagad ako Kasi doon sa kumpanya namin, leader ako Kasi doon sa pinanggalingan kong church, leader na ako Makinig po kayo, mga kaibigan. Hallelujah. Marami pong mga malalaking pagkakatawag sinimulan ng Lord doon sa ibaba. Dito po sa ating iglesia, I'm proud to say, meron po tayo, mga kaibigan, dalawa, nag-umpisa doon sa maintenance, tagalinis, hallelujah, ng ating pong church noon, tagalinis doon sa ating CR, kinakamay pangaraw po niya ang kwento niya. Now listen now, mga kaibigan, nag-umpisa po siya doon. Maaaring sa paningin ng mga iba, maliit. Pero dahil naging tapat po, itong dalawang ito, inilagay sila para maging mga field coordinator. Eventually, mga naging field leaders. At ngayon, for the glory of the Lord, mga pastor na po natin, naghahayag, tumatayo, nagpe-pray over sa inyo, mga kaibigan. Why? Ang sabi ng ating Panginoon, yun na pagkakatiwalaan sa mga maliliit na bagay, mapagkakatiwalaan doon sa mga malalaking bagay. Listen, kaya huwag mo maliitin yung mga maliliit na panimulain. Dito po, mga kaibigan, Lucas 19:16 and 17, yung talinghaga ng salaping ginto. Meron po tayong matututunan. Ang sabi, dito lumapit sa kanya ang una at ganito ang sinabi, Panginoon, ang isang gintong salaping ibinigay ninyo ay tumubo na 10. Magaling, sagot niya. Mabuting alipin, dahil naging tapat ka sa kakaunting ipinagkatiwala sa iyo, pamamahalain kita sa 10 lungsod. Listen now, binigyan lamang po siya isang salaping ginto, pero pinagyaman po niya. Ito po ay pinagsumikapan niya na mapalago at ang naging reward sa kanya? 10 lungsod para pamahalaan. Listen, meron naman po yung pangalawa, sabi niya, ito rin po yung sa akin, meron po na multiply 5 times. Ano sabi ng kanyang Panginoon? Magaling, sige, mamahala ka rin, 5 lungsod. Pero meron yung isa, itinago lang, ayaw, hindi ginamit. Sabi niya, ano sabi ng ating Panginoon? Bakit hindi malamang inilagay sa bangko para tumubong man lamang ng interest? Wala kang kwenta, tamad, walang pakinabang. At pinalayas po doon sa kanyang kaharian yung pong lingkod na yon.
makinig po kayo, nawa, wag po tayo makasama. Naroon ka na nga sa pintuan ng Lord, naroon ka na sa pintuan ng kalangitan, so to speak. Hallelujah. Nasa embassy ka na, Lord. Nalaglag ka pa, nawala ka pa dahil doon sa iyong pagpapabaya. Now, listen now mga kaibigan. So bilang pagtatapos, let me say this. Preparing while waiting is just as important to walking into God's open doors opportunities. Welcome this season in our lives. Iba't iba po ang panahon, ang season sa ating po mga buhay. May mga season, kinakailangan naghihintay tayo. May mga season na dapat naghahanda tayo. May mga season, pumapasok talaga tayo. May mga season, nag-harvest na po tayo, na-i-enjoy natin yung blessings ni God. Hindi ko po alam kung asang season kayo ngayon ng inyong mga buhay. But just in case, naroon po kayo sa season ng paghihintay, ng paghahanda. Understand why. Kaya po kayo inilagay ng Lord dyan. Kasi ang gusto ni Lord, hindi lamang po kayo basta makapasok. Ang gusto ni Lord, makapanatili ka, makuha mo yung mga pagpapala. Ang gusto ni Lord, makapagpatuloy ka pa dahil may mga iba pang pintuan, binubuksan ang Diyos sa buhay mo, mas malalaki pa. Kaya huwag mong ikakagalit, huwag mong aayawan. Now, I want you to understand, mga kaibigan, while I speak those things, understand na ang Diyos po ang nakakalam ng kanyang perfect time para sa mga pintuan ng oportunidad sa ating mga buhay. But I do believe, ngayong tanghaling ito, meron mga pintuan ng oportunidad bubuksan ng ating Panginoong Hesus Kristo. Amen po ba?